Isang mapagpalang araw sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Kumusta po ang inyong mga puso ngayon? Muli, narito ako upang samahan kayo sa isang kwentong tiyak na yayanig sa inyong damdamin at magpapatunay na ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Sabi nila, ang pag-ibig daw ay kusang dumarating sa tamang panahon. Pero paano kung ang simula ng lahat ay isang malaking pagkakamali? Paano kung ang I do na inaasam ng marami ay hindi galing sa puso, kundi galing sa isang maitim na patibong ng mga taong dapat sana'y nagproprotekta sa atin? Handa na ba kayong malaman ang katotohanan? Simulan na natin. Isang matinding sakit ng ulo ang gumising kay Liab. Parang binibiyak ang kanyang bungo habang unti-unti niyang iminumulat ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay hindi ang pamilyar na butas-butas na kisame ng kanilang maliit na bahay sa Barrio Sinag, kundi isang eleganteng chandelier na kumikinang sa tama ng araw. Napabangon siya nang wala sa oras, napasinghap siya nang maramdaman ang lamig ng aircon sa kanyang balat at mapagtantong wala siyang suot na kahit ano sa ilalim ng makapal at mamahaling kumot. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis, parang tambol sa loob ng kanyang dibdib. Nasaan siya? Paano siya napunta rito? Sa kanyang paglingon sa kanang bahagi ng kama, halos tumigil ang ikot ng mundo niya. May katabi siyang lalaki. Isang lalaking mahimbing na natutulog. Ang braso ay nakalahad sa unan na parang nagmamay-ari ng buong mundo. Hindi niya ito kilala, pero pamilyar ang mukha nito. Nakikita niya ito sa mga dyaryo, sa mga balita sa telebisyon. Si Kalasag Dumangan, ang tagapagmana ng hasyenda dapit hapon, ang bilyonaryong mailap at kinatatakutan ng lahat. Nanginig ang buong katawan ni Liab. Diyos ko, anong nangyari? Bulong niya sa sarili, pilit na inaalala ang mga kaganapan kagabi. Ang huli niyang natatandaan ay ang pag-abot ng kanyang ina, si Aling Gunita, ng isang baso ng juice bago siya utusang maghatid ng dokumento sa hotel na ito. Pagkatapos noon, dilim na. Dahan-dahan siyang gumalaw para tumakas. Pero sa kanyang pagkilos, nagising ang lalaki. Mabilis pa sa kidlat, hinablot ni Kala ang pulsuhan ni Liab. Ang mga mata nito, na kanina ay payapang nakapikit, ngayon ay nanlilisik sa galit. Sino ka? Ang mariing tanong ni Kala. Ang boses ay malalim at puno ng banta. Paano ka nakapasok dito? Hindi ko alam. Sagot ni Liab. Nanginginig ang boses habang pilit na binabawi ang kamay. Bitawan mo ako. Hindi ko alam kung bakit ako nandito. Bumangon si Kala. Hindi pinapansin ang sariling kahubaran at tinitigan si Liab nang may pandidiri. Huwag mo akong madrama-drama, miss. Alam ko ang galawan ng mga katulad mo, asik ni Kala. Magkano ang binayad sa'yo ng mga kalaban ko para sirain ang pangalan ko? O baka naman, isa ka lang sa mga babaeng desperadong makahuthot ng pera? Wala akong hinihingi sa'yo, sigaw ni Liab. Ang takot ay napalitan ng inis. Wala akong ginagawang masama. Bago pa makasagot si Kala, biglang bumukas ng padabog ang pinto ng kwarto. Sabay-sabay na pumasok ang liwanag ng kamera mula sa ilang reporter. At sa gitna nila ay ang dalawang babaeng kilalang-kilala ng dalawa. Si Doña Yaman, ang makapangyarihang ina ni Kala, at si Aling Gunita, ang ina ni Liab. Anak! Humagulgol agad si Aling Gunita. Tumakbo palapit kay Liab at niyakap ito ng mahigpit. Tila ba protektado niya ito mula sa mundo. Diyos ko, Liab, anong ginawa nila sa'yo? Sabi ko na nga ba, hindi dapat kita pinapunta rito. Sa kabilang banda, nanatiling nakatayo si Doña Yaman. Ang mukha ay walang emosyon, pero ang mga mata ay matatalim na nakatuon kay Kala. Look at this mess, Kalasag, malamig na sabi ng Donya. Ang mga reporter ay nasa labas na. Ang stock ng kumpanya ay babagsak kapag nalaman nilang ginamit mo
ang inosenteng anak ng ating dating empleyado. Ma, wala akong ginawa. Depensa ni Kala, habang mabilis na nagbibihis. Set up to. Hindi ko kilala ang babaeng yan. Set up man o hindi, sira na ang puri ng anak ko, sigaw ni Aling Gunita, na ngayon ay umaarte na parang nasa telenovela. Panagutan mo ang anak ko. Hindi kami mayaman, pero may dangal kami. Tumingin si Kala kay Liab. Sa mga mata ng binata, nakikita niya ang paghuhusga. Para kay Kala, si Liab ay kasabwat ng ina nito. Isang ahas na pumasok sa kanyang kama para maningil. Dumukot si Kala ng tseke mula sa kanyang wallet na nasa bedside table. Mabilis siyang nagsulat ng halaga at ibinato ito sa mukha ni Liab. Ang papel ay tumama sa pisngi ng dalaga bago dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ayan, duro ni Kala. 1,000,000. Sapat na ba yan para sa serbisyo mo at ng magaling mong ina? Kunin mo at umalis ka na sa harapan ko. Napatahimik ang buong kwarto. Si Liab, na kanina pa nalilito at natatakot, ay nakaramdam ng isang init na gumapang mula sa kanyang tiyan paakyat sa kanyang mukha. Hiyang-hiya siya, pero mas nangingibabaw ang galit. Pinulot niya ang tseke. Akala ni Kala ay tatanggapin niya ito, pero sa gulat ng lahat, pinunit ni Liab ang tseke sa maliliit na piraso at isinaboy ito pabalik kay Kala. At hindi lang iyon. Pak! Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ng bilyonaryo. Hindi nabibili ang pagkatao ko. Nanginginig, pero matapang na, sabi ni Liab. Ang mga luha ay nagsisimula nang tumulo pa kahit mahirap kami, hindi ako bayaran. Napahawak si Kala sa kanyang pisngi. Ito ang unang pagkakataon sa buong buhay niya na may sumampal sa kanya. Tinitigan niya si Liab, may halong gulat at puot. Bago pa lumala ang gulo, humakbang pasulong si Doña Yaman. Ibinagsak niya ang kanyang baston sa sahig para kumuha ng atensyon. Tama na ang drama, utos ng Donya. Tumingin siya kay Liab, tapos kay Kala. Ang desisyon sa kanyang mga mata ay pinal na. Nasa labas ang media, kalat na ang balita. Wala tayong ibang choice kung gusto nating iligtas ang reputasyon ng pamilya Dumangan. Lumapit ang Donya kay Kala at bumulong, pero sapat para marinig ng lahat sa kwarto. Mag-ayos kayo. Dahil bukas na bukas din, magpapakasal kayo. Naiwan si Liab na nakatulala, habang si Kala ay napasununtok sa pader sa sobrang galit. Ang kanilang impyerno ay nagsisimula pa lamang. Malamig ang hangin sa loob ng katedral, pero mas malamig pa rito ang titig ni Kalasag habang pinapanood ang babaeng naglalakad sa gitna ng pasilyo. Si Liab. Nakasuot ito ng isang simpleng puting bestida na halatang binili lang ng madalian. Walang ngiti sa mga labi nito at ang mga mata nito ay nakapako sa sahig. Sa tingin ng ibang tao, marahil ay mukha itong isang inosenteng birhen na isinasakripisyo. Pero para kay Kala, isa lang itong mahusay na aktres. Isang manggagamit na nagtagumpay sa kanyang plano. Hindi magawang tingnan ni Kala ang kanyang ina na si Doña Yaman na nakaupo sa unang hanay. May suot na tila tagumpay ng ngiti. Galit ang nananaig sa dibdib ni Kala. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na ikinulong sa hawla. Nang magkaharap sila sa harap ng altar, hindi man lang hinawakan ni Kala ang kamay ni Liab. Ang pagpapalitan ng I do ay parang isang transaksyon sa negosyo. Mabilis, walang buhay, at puno ng puot. Mula ngayon, asawa mo na ako. Bulong ni Kala sa tenga ni Liab habang isinusuot ang singsing. Ang boses niya ay kasing talim ng labaha. Pero huwag mong iisipin na nakuha mo na ang lahat. Sisiguraduhin kong pagsisisihan mo ang araw na pumasok ka sa buhay ko. Hindi sumagot si Liab, na natili itong tahimik, pero nakita ni Kala ang bahagyang panginginig ng mga balikat nito. Pagkatapos ng seremonya, walang handaan, walang masayang salusalo. Agad na dinala ni Kala si Liab sa hasyenda dapit hapon.
Ang malawak at liblib na lupain ng pamilya Dumangan. Sa bawat metrong itinatakbo ng sasakyan paitaas ng bundok, lalong nararamdaman ni Liab ang bigat ng kanyang bagong buhay. Pagdating sa mansyon, sinalubong sila ni Yaya Ginhawa, ang matandang mayordoma na may maamong mukha. Pero bago pa man makapagsalita ang matanda, pumasok na si Kala sa kanyang library at tinawag si Liab. "Maupo ka," utos ni Kala. Inilapag niya sa mesa ang isang makapal na dokumento. "Iyan ang prenuptial agreement. Basahin mo at pirmahan mo." Lumapit si Liab at binasa ang mga kondisyon. Bawat salita ay parang sampal sa kanya. Rule number 1, hindi lalabas ng mansyon ang asawa nang walang pahintulot. Rule number 2, walang pakialamanan sa personal na buhay ng bawat isa. Rule number 3, pagkatapos ng 1 taon, magsasampa ng annulment at aalis ang asawa nang walang makukuhang kahit 1 sentimo. Inangat ni Liab ang kanyang paningin. "Ganyan ba talaga ang tingin mo sa akin? Na pera lang ang habol ko?" Tumawa ng mapait si Kala. "Bakit? May iba pa bang dahilan? Hindi ba't yan naman ang itinuro sa'yo ng nanay mo? Ang ibenta ang sarili mo para makatikim ng ginhawa? Hindi ko alam ang tungkol sa mga plano nila." Depensa ni Liab. Ang boses niya ay nagsisimula ng mabasag. "Pumayag lang ako sa kasal na ito dahil ayaw kong makulong ang nanay ko sa utang sa pamilya niyo." "Magaling. Maganda ang script mo." Pang-uuyam ni Kala. "Pirmanan mo na yan para matapos na tayo." Padabog na kinuha ni Liab ang panulat at nilagdaan ng papel. Pagkatapos ay mabilis siyang lumabas ng kwarto. Hindi na kinaya ang bigat ng emosyon. Gabi na. Nag-iisa si Kala sa balkonahe habang umiinom ng whiskey. Iniisip niya kung paano naging ganito kagulo ang buhay niya. Sa gitna ng kanyang pagmumuni-muni, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa harap ng mansyon. Isang babaeng nakapulang dress, rurok ang ganda, at puno ng kumpiyansa, ang bumaba mula sa sports car. Si Solana, ang babaeng iniwan si Kala noon dahil sa ambisyon, pero ngayon ay biglang nagbabalik. "Kala, darling!" Sigaw ni Solana habang patakbong lumapit sa kanya at yumakap ng mahigpit. "Nabalitaan ko ang tungkol sa kasal. Oh, I'm so sorry. Alam kong napilitan ka lang sa probinsyanang yon." Eksaktong lumabas si Liab sa pintuan para kumuha ng tubig nang makita niya ang eksenang yon. Nakayakap ang isang magandang babae sa kanyang asawa. At ang mas masakit, hindi ito itinulak ni Kala. Tumingin si Kala kay Liab, isang mapanghamong tingin. "Liab, meet Solana." Pakilala ni Kala. May halong nangiti na ngayon lang nakita ni Liab mula nang magkakilala sila. Pero hindi ang nangiting iyon para sa kanya. Dito siya titira sa mansyon simula ngayon. Siya ang magiging assistant ko at kailangan mo siyang pagsilbihan gaya ng pagsisilbi mo sa akin. Nanlaki ang mga mata ni Liab. "Ano? Pero asawa mo ako, Kala." Lumapit si Kala kay Liab at bumulong ng malamig. "Asawa ka lang sa papel, Liab. Huwag mong kalimutan ang lugar mo sa bahay na ito. Ikaw ang nanira ng buhay ko, kaya ngayon, ako naman ang sisira sa'yo." Madiing tinitigan ni Solana si Liab mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng pangmamaliit. "So, ito pala ang yaya na pinakasalan mo? Don't worry, Kala. I'll make sure she learns her place." Naiwang nakatayo si Liab sa gitna ng sala habang magkasabay na pumasok sina Kala at Solana sa loob ng kwarto. Iniwan siyang mag-isa sa dilim. Maagang nagising si Liab. Hindi dahil sa huni ng mga ibon sa hasyenda dapit hapon, kundi dahil sa ingay ng sapatos ni Solana na pabalik-balik sa tapat ng kanyang kwarto. Simula nang lumipat ang babaeng iyon sa mansyon, nawalan na ng katahimikan ang buhay ni Liab. Ang kwartong dapat ay para sa mag-asawa, si Solana ang nakatira. Samantalang si Liab, ang tunay na asawa, ay itinapon sa isang maliit na kwarto sa tabi ng kusina. Ang kwarto na dati ay para sa mga katulong. "Yaya,
Nasaan na ang kape ko? Sigaw ni Solana mula sa dining area. Napapikit si Liab at huminga ng malalim. Hindi ako Yaya Solana. Ako ang asawa ni Kala. Bulong niya sa sarili. Kahit alam niyang walang makikinig. Dahan-dahan siyang lumabas at nagtungo sa kusina. Nakita niya roon si Yaya Ginhawa na abalang nagluluto. Gusto siyang tulungan ng matanda, pero pinagbawalan ito ni Kala. Gusto ni Kala na si Liab ang gumawa ng lahat ng gawaing bahay. Hayaan mo na, iha. Ako na ang mag-aabot nito. Mahinang sabi ni Yaya Ginhawa, bakas ang awa sa mga mata. Hindi po, Yaya. Baka mapagalitan na naman kayo ni Kala. Sagot ni Liab sabay kuha ng tray. Pagdating niya sa hapagkainan, nandoon na si Kala. Abala sa pagbabasa ng mga dokumento, habang si Solana ay nakasandal sa kanyang balikat. Tila ba sila ang bagong kasal? Ang tagal naman, reklamo ni Solana sabay hablot ng tasa. Nang matikman ng kape, bigla niya itong idinura sa platito. Yak, ang pait! Ganito ba talaga kayong mga taga-probinsya? Walang alam sa finse. Tumingin si Liab kay Kala. Nagbabaka sakaling ipagtatanggol siya nito, pero nanatiling nakatitig si Kala sa kanyang binabasa. Ayusin mo yan, Liab. Malamig na sabi ni Kala nang hindi tumitingala. At huwag mong kalimutang labhan ang mga damit ni Solana. Maselan ang mga gamit niya, kaya dahan-dahanin mo. Parang may bumara sa lalamunan ni Liab. Kala, hindi ko alam na pati ang mga gamit niya ay responsibilidad ko na rin. Doon na inangat ni Kala ang kanyang paningin. Lahat ng utos ko, responsibilidad mo. Kung ayaw mo, maluwag ang pinto. Pwede kang bumalik sa putika na pinanggalingan mo, kasama ang nanay mong swapang sa pera. Tumalikod si Liab para itago ang mga luhang nagbabadyang pumatak. Buong araw siyang nagtrabaho, naglinis, naglaba at nagluto. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot, ngayon ay nagsisimula ng maging magaspang dahil sa matapang na sabonso. Kinagabihan, nagising si Liab dahil sa isang kakaibang tunog mula sa kusina. Paglabas niya, nakita niya si Kala na nakahawak sa kanyang sikmura, namumutla at pinagpapawisan ng malapot. Kala, anong nangyari? Patakbong lumapit si Liab. Umalis ka rito. Kaya ko to. Ungol ni Kala, pero halatang hirap na hirap siyang tumayo. Mukhang sumumpong ang kanyang malalang gastritis dahil sa sobrang pag-inom ng alak at stress. Solana! Solana! Tulong! Tawag ni Liab sa kwarto sa itaas. Bumukas ang pinto at lumabas si Solana na nakasuot ng silk robe, mukhang bagong gising. Ano ba yon? Bakit ba ang ingay? Oh my God, Kala! What's happening? Tulungan mo akong dalhin siya sa sofa, Solana. Utos ni Liab. Pero sa halip na tumulong, napatakip ng ilong si Solana at umatras. Diyos ko, mukhang masusuka. Siya, I can't handle vomit, Liab. Nakakadiri. Tawagan mo na lang ang doktor. Pagkatapos ay mabilis itong bumalik sa loob ng kwarto at isinara ang pinto. Naiwang mag-isa si Liab. Sa kabila ng lahat ng sakit na ibinigay ni Kala, hindi niya kayang makitang nagdurusa ito. Inalalayan niya ang lalaki patungo sa malambot na upuan. Kumuha siya ng mainit na tubig, tuwalya, at gumawa ng tsaa na may luyang dilaw. Isang lunas na itinuro sa kanya sa Baryo Sinag. Buong magdamag, hindi iniwan ni Liab si Kala. Maingat niyang pinunasan ang noo nito at banayad na hinahaplos ang sikmura nito gamit ang mainit na kompres. Sa tuwing dadaan ng sakit, mahigpit na nahahawakan ni Kala ang kamay ni Liab. Kinaumagahan, nagising si Kala nang maramdaman ang init ng araw sa kanyang mukha. Maayos na ang pakiramdam niya. Napansin niyang may kumot na nakabalot sa kanya at may isang baso ng maligamgam na tubig sa tabi niya. Nakita niya si Liab na nakasandal sa gilid ng sofa, nakatulog na sa sobrang pagod. Ang buhok nito ay bahagyang gulo-gulo at ang mga kamay nito
ay may mga bakas ng pagkuskos ng labada kahapon. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Kala si Liab ng walang galit. May kung anong kurot siyang naramdaman sa kanyang puso. Eksakto namang bumaba si Solana, mukhang fresh at parang walang nangyari kagabi. "Oh, Kala, you're awake! I was so worried about you all night." Pagsisinungaling ni Solana habang lumalapit. Napatingin siya kay Liab na nagsisimula ng magising. "Hoy, Yaya, gising na. Bakit nandito ka pa sa sala? At ang baho ng amoy rito, amoy luya. Amoy probinsyana." Nagising si Liab at agad na tumayo. "Pasensya na, Solana. Inalagaan ko lang si Kala." "Inalagaan o binalak na namang akitin?" Tawa ni Solana. "Alam mo, Kala, dapat talaga palayasin mo na yan. Nakakasira ng aura dito sa mansyon. At yung nanay niyan, siguradong katulad din yan. Isang basurang naghihintay lang ng malaking pera." Biglang tumayo si Kala. Ang kanyang mukha ay kasing dilim ng gabi. "Anong sinabi mo?" tanong ni Kala. Ang boses ay mababa, pero puno ng panganib. "Sabi ko, basura ang pinanggalingan ng babaeng yan." "Enough!" sigaw ni Kala na ikinagulat ng dalawa. "Solana, pack your things. Umalis ka sa bahay na ito. Ngayon din." Nanlaki ang mga mata ni Solana. "What? Kala, are you joking? Para sa babaeng ito, papalayasin mo ako? Huwag mong hihintayin na ipakaladkad kita sa mga guards," sabi ni Kala habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Liab na tila ba ngayon lang niya talaga nakita ang babaeng pinakasalan niya. "Walang sino man ang may karapatang bastusin ang mga tao sa pamamahay ko, lalo na ang ina ng sino mang nakatira rito." Umamli si Solana na nagdadabog at sumisigaw ng pagbabanta. Naiwan sina Kala at Liab sa gitna ng katahimikan. "Salamat," mahinang sabi ni Liab. Hindi sumagot si Kala. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Pero bago siya tuluyang makapasok sa library, huminto siya. "Magpahinga ka na, Liab. Huwag mo nang intindihin ang almusal. Si Yaya ginhawa na ang gagawa niyan." Naiwan si Liab na nakatayo. Ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Hindi niya alam kung dahil ba yun sa takot o dahil sa unang pagkakataon. Ipinagtanggol siya ng kanyang asawa. Isang linggo na ang nakalipas mula nang palayasin ni Kala si Solana sa mansyon. Ang hacienda dapit hapon na dati ay puno ng ingay at tensyon ay biglang binalot ng isang kakaibang katahimikan. Pero hindi ito ang katahimikang nakakabingi. Ito ay katahimikang tila nagbibigay ng puwang para makahinga. Mula sa bintana ng kanyang library, hindi mapigilan ni Kala na mapatingin sa labas. Doon, sa gitna ng malawak na hardin, nakita niya si Liab. Hindi ito nakasuot ng mamahaling damit, gaya ng mga babaeng nakakasalamuha niya sa syudad. Nakasuot lang ito ng isang kupas na t-shirt at pantalon. Ang buhok ay nakapusod ng simple. Abala ito sa pagtatanim ng mga halamang gamot at ilang makukulay na bulaklak sa gilid ng mansyon. "Bakit ba hindi ko siya maalis sa isipan ko?" tanong ni Kala sa sarili. Noong una, sigurado siya na si Liab ay bahagi ng isang malaking panloloko. Pero sa bawat araw na lumilipas, nakikita niya ang katotohanan. Si Liab ang unang gumigising para mag-asikaso ng bahay. Kahit may mga katulong naman, siya ang huling natutulog. At sa kabila ng lahat ng masasakit na salitang ibinato ni Kala, wala siyang narinig na sumbat mula rito. "Kala, ang kape mo." Nagulat si Kala nang marinig ang boses ni Liab sa kanyang likuran. Paglingon niya, nandoon ang dalaga. May hawak na tasa. Napansin ni Kala ang mga daliri nito. May mga sariwang gasgas mula sa paghahalaman. "Salamat," maikling sagot ni Kala. Inabot niya ang tasa at sa isang pagkakataon, nagdikit ang kanilang mga balat. Parang may kuryenteng gumapang sa braso ni Kala. Mabilis niyang iniwas ang kanyang tingin, pero hindi niya maikakaila
ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Bakit ka ba nagpapapagod sa labas? Tanong ni Kala, pilit na ibinabalik ang kanyang seryosong tono. May mga hardinero naman tayo. Ngumiti ng bahagya si Liab. Sanay ako sa trabaho, Kala. Sa Baryo Sinag, hindi kami pwedeng maupo lang at maghintay. At saka, gusto kong lagyan ng buhay ang bahay na ito. Masyado kasing malungkot. Napatitig si Kala sa kanya. Malungkot. Ngayon lang may nagsabi sa kanya na malungkot ang kanyang mansyon. Para sa kanya, ito ay simbolo ng kapangyarihan. Pero para kay Liab, isa itong malamig na kuta. Hapon na nang marinig ni Kala ang isang malakas na kalabog mula sa hardin, kasunod ang isang impit na tili. Kumaripas ng takbo si Kala palabas. Nakita niya si Liab na nakaupo sa lupa, hawak ang kanyang paa. Tila ito nadula sa basang damo habang naglilipat ng isang mabigat na paso. Liab, mabilis na lumapit si Kala at lumuhod sa tapat niya. Anong nangyari? Sinasabi ko na nga ba? Huwag ka nang makialam dito. Nadulas lang ako. Ayos lang ako. Pilit na tumatayo si Liab, pero napangiwi siya sa sakit at muntik nang mabuwal muli. Bago pa siya bumagsak, sinalo na siya ni Kala. Sa isang iglap, binuhat ni Kala si Liab na parang isang bagong kasal. Ang lapit-lapit ng mukha ni Liab sa kanya. Amoy araw ito, amoy lupa. Pero may halong bango ng sampagwita na tila ba naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Bitiwan mo na ako, Kala. Kaya ko naman, mahinang sabi ni Liab. Ang kanyang mukha ay nagiging kulay rosas sa hiya. Manahimik ka! Huwag kang makulit! Utos ni Kala. Pero sa pagkakataong ito, wala nang galit sa kanyang boses. May kung anong lambing na hindi niya maipaliwanag. Dinala niya si Liab sa sala at maingat na iniyak sa sofa. Kumuha siya ng first aid kit at, sa gulat ni Liab, siya mismo ang lumuhod sa harap nito para suriin ang paa ng dalaga. Kala, wag na. Nakakahiya. Pigil ni Liab. Asawa mo ako, Liab. Kahit sa papel lang, responsibilidad kita. Sabi ni Kala habang dahan-dahang minamasahe ang ngamimi. Ang namamagang bukong-bukong nito, nagkaroon ng mahabang katahimikan. Isang katahimikang hindi na mabigat, kundi puno ng mga bagay na hindi masabi-sabi. Tiningnan ni Liab si Kala, ang matangos nitong ilong, ang matapang nitong panga, at ang mga matang na ngayon ay nakatuon lang sa pag-aalaga sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ni Liab. Akala ko ba galit ka sa akin? Akala ko ba isa lang akong pagkakamali? Huminto si Kala sa kanyang ginagawa. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Hindi ko na alam, Liab. Pag-amin ni Kala, ang boses ay paos. Ang alam ko lang, ayaw kitang nakikitang nasasaktan. Dahan-dahang inilapit ni Kala ang kanyang mukha kay Liab. Nararamdaman na nila ang hininga ng isa't isa, pero bago pa magdikit ang kanilang mga labi, biglang napaatras si Liab. Kala, ang tanging nasabi ni Liab, bago biglang pumuti ang kanyang paningin. Naramdaman ni Liab ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang hawak ni Kala sa kanyang kamay ay tila naging malayo. Liab? Liab! Tawag ni Kala. Bakas ang matinding takot sa boses nito nang makitang pumikit ang mga mata ni Liab at tuluyang nawalan ng malay sa kanyang mga braso. Makalipas ang isang oras, dumating ang family doctor ng mga dumangan. Si Kala ay hindi mapakali, pabalik-balik sa tapat ng kwarto ni Liab habang hinihintay ang pagsusuri. Ang kanyang puso ay kumakaba ng hindi normal. Natatakot siya. Natatakot siyang may mangyaring masama sa babaeng dati ay gusto niyang paalisin. Lumabas ang doktor na may bitbit na ngangiti. Doc, anong nangyari sa kanya? Is it the fall? May bali ba siya? Sunod-sunod na tanong ni Kala. Tinapik ng doktor ang balikat ni Kala. Relax, Kalasag. She's fine.
Ang pagkahimatay niya ay normal lang sa kalagayan niya. Nangunot ang noo ni Kala. Anong ibig mong sabihin? Congratulations, Mr. Dumangan. Masayang sabi ng doktor. Your wife is 8 weeks pregnant. Magiging tatay ka na. Parang gumuho ang mundo ni Kala, pero sa isang paraan na hindi niya inaasahan. Ang pagkakamaling nangyari sa hotel noong gabing iyon. Ngayon ay may buhay na. Isang buhay na magbubuklod sa kanila ng habang buhay, gusto man nila o hindi. Pumasok si Kala sa kwarto at nakita si Liab na gising na, nakaupo sa kama at nakahawak sa kanyang tiyan. Ang mga mata nito ay puno ng luha. Narinig mo ba, Kala? Bulong ni Liab. Hindi nakapagsalita si Kala. Lumapit siya at naupo sa tabi ni Liab. Dahan-dahan, sa kauna-unahang pagkakataon, inabot niya ang tiyan ni Liab. Isang bagong simula o isang panibagong gulo? Hindi niya alam. Ang tanging alam niya, ang tibok ng puso niya ay hindi na para sa sarili niya lang. Hawak-hawak ni Liab ang kanyang tiyan habang nakatingin sa labas ng bintana. Ang balitang dapat sana ay nagdudulot ng ligaya ay tila isang mabigat na pasanin sa kanyang dibdib. Isang sanggol, isang buhay na nabuo sa gitna ng puot at pagkakamali. Paano niya palalakihin ang batang ito sa isang bahay na walang pagmamahal? Paano kung ituring din itong isang pagkakamali ni Kala? Naputo lang kanyang pag-iisip nang bumukas ang pinto ng kanyang silid. Hindi si Kala ang pumasok, kundi si Doña Yaman. Ang mukha ng matanda ay kasing tigas ng bato. Walang bakas ng kagalakan para sa magiging apo. Huwag kang masyadong mag-ilusyon, Liab, bungad ni Doña Yaman. Lumapit ito sa kanya at tinitigan siya ng mapangmaliit. Hindi dahil buntis ka ay tanggap na kita. Sa katunayan, hindi ako naniniwalang si Kalasag ang ama ng batang iyan. Parang sinaksak ang puso ni Liab. Doña Yaman, alam niyo kung anong nangyari. Kayo mismo ang nandoon sa hotel. Eksakto. Nandoon ako para mahuli kayo. Pero sino ang nakakaalam kung sino pang ibang lalaki ang nakasama mo bago ang gabing iyon? Pang-uuyam ng matanda. Ang mga katulad mong galing sa hirap gagawin ang lahat para makakapit sa mayamang pamilya. Isang gabi lang sa hotel, tapos ngayon ay buntis ka na. Napaka-convenient naman yata. Hindi totoo yan. Sigaw ni Liab. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Huwag niyo pong bastusin ang pagkatao ko. Handa akong dumaan sa kahit anong test para patunayang anak ito ni Kala. Mabuti at sinabi mo yan, sabi ni Doña Yaman habang naglalakad pabalik sa pinto. Dahil bukas na bukas din, kukuha tayo ng dugo para sa DNA test. At kapag napatunayan kong hindi yan kay Kalasag, hindi lang kita palalayasin, ipakukulong kita sa panloloko. Nang makaalis ang Donya, napaupo si Liab sa gilid ng kama at humagulgol. Bakit kailangang maging ganito kahirap? Liab, napaangat ang kanyang tingin. Si Kala ay nakatayo sa may pinto. Kanina pa ba ito roon? Narinig ba nito ang lahat? Kala, totoo ang sinasabi ko. Wala akong ibang lalaki. Pagsusumamo ni Liab sa gitna ng kanyang mga luha. Lumapit si Kala at naupo sa tabi niya. Sa gulat ni Liab, hindi galit ang nakita niya sa mga mata nito, kundi pagkadismaya. Hindi sa kanya, kundi sa sarili nitong ina. Alam ko, mahinang sabi ni Kala. Huwag kang makinig sa kanya. Alam ko ang katotohanan. Pero gusto niya ng DNA test. Gusto niyang hiyain ako. Hikbi ni Liab. Hinawakan ni Kala ang mga balikat ni Liab at pinaharap ito sa kanya. Hayaan mo siya. Hayaan mong lumabas ang resulta para manahimik siya. Pero tandaan mo ito, Liab. Protektado ka rito habang dala mo ang anak ko. Hindi ko hahayaang saktan ka niya o ng kahit sino pa. Sa gabing iyon, hindi umalis si Kala sa tabi ni Liab. Magkatabi silang nakahiga, bagamat may distansya pa rin sa pagitan nila. Sa gitna ng dilim, naramdaman ni Liab ang dahan-dahang paggalaw ng kamay ni Kala hanggang sa dumapo ito sa kanyang tiyan. Isang mainit na pakiramdam ang lumaganap sa buong katawan ni Liab.
Ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Ang pagkakamali ay tila nagiging isang dahilan para sila ay magkalapit. Lumipas ang ilang araw at dumating ang resulta ng DNA test. Ipinatawag silang lahat ni Doña Yaman sa sala. Nandoon din si Solana na biglang sumulpot at tila naghihintay ng malaking iskandalo. "O ano na? Buksan mo na, ma." Naiinip na, sabi ni Kala. Binuksan ni Doña Yaman ang envelope. Habang binabasa ang papel, unti-unting nawala ang nangiti sa kanyang mga labi. Ang kanyang mukha ay naging maputla. 69.9% probability of paternity. Basa ni Kala sa papel, pagkaagaw nito mula sa kanyang ina. Tumingin siya kay Doña Yaman nang may panunumbat. "Ngayon, ma, sana ay malinaw na sa inyo. Si Liab ang asawa ko at ang dinadala niya ay ang tagapagmana ng pamilya Dumangan. Wala na sanang maririnig na kung ano pa mula sa inyo." Napahiya ang Donya at mabilis na naglakad paalis. Pero si Solana ay nanatiling nakatayo roon. May isang mapanirang ngisi sa kanyang mga labi. "Congratulations, Kala. Ang galing niyo talagang maglaro," sabi ni Solana habang naglalakad palapit kay Liab. "Umalis ka na rito, Solana. Wala ka ng lugar sa bahay na ito," pagtataboy ni Kala. "Oh, aalis naman talaga ako," tawa ni Solana. "Pero bago ako umalis, gusto ko lang iwan sa inyo ang munting regalong ito." Inilapag ni Solana ang isang lumang litrato sa mesa. Isang litrato ni Liab noong bata pa ito, kasama ang kanyang ina na si Aling Gunita, at isang lalaki na pamilyar ang mukha kay Kala. "Kilalanin mo munang mabuti ang pinakasalan mo, Kala," bulong ni Solana bago tuluyang lumabas ng mansyon. "Baka magulat ka kung anong klaseng lihim ang itinatago ng pamilya ng inosenteng asawa mo." Nanginginig na kinuha ni Kala ang litrato. Ang lalaking kasama ni Aling Gunita sa larawan ay ang namayapang ama ni Kala. Anong ibig sabihin nito? Bakit magkasama ang kanyang ama at ang ina ni Liab? May higit pa bang dahilan ng kasalang ito kaysa sa nakikita ng mga mata? Matagal na tinitigan ni Kala ang litratong iniwan ni Solana. Ang kanyang ama at si Aling Gunita magkasama sa isang tagpuan na tila ba matagal na silang magkakilala. Maraming tanong ang pumasok sa kanyang isip, pero nang lingunin niya si Liab na mahimbing na natutulog sa kama, bakas ang pagod at lumbay sa mukha. Nagpasya siyang itago muna ang litrato sa kanyang drawer. Ayaw muna niyang sirain ang kapayapaang ngayon pa lang nila nararanasan. Kinabukasan, isang kakaibang sigla ang bumalot sa mansyon. Sa utos ni Kala, hindi na pinayagan si Liab na gumawa ng mabibigat na gawaing bahay. Sa halip, niyaya siya ng asawa na lumabas. "Saan tayo pupunta?" tanong ni Liab habang tinutulungan siya ni Kala na makasakay sa sasakyan. "Bibiling gamit para sa anak natin," maikling sagot ni Kala. Pero may kasama itong tipid na ngiti na nagpatalon sa puso ni Liab. Sa loob ng isang mamahaling mall, naging sentro ng atensyon ang dalawa. Si Kalasag Dumangan, ang seryosong bilyonaryo, ay makikitang seryoso ring pumipili ng mga tila kasing liit ng palad na medyas at sapatos. "Kala, masyadong marami na ito," saway ni Liab habang tinitingnan ang punong-punong cart nila. "Hindi pa natin alam kung lalaki o babae si." "Mas mabuting handa, Liab. Gusto ko lahat ng pinakamaganda ay makuha niya. At gusto ko ring maging komportable ka," sabi ni Kala habang pumipili ng isang malambot na unan para sa buntis. Sa gitna ng kanilang pag-iikot, hindi sinasadyang muntik nang mabangga si Liab ng isang batang tumatakbo. Mabilis na humarang si Kala at niyakap si Liab para protektahan ito. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang magkayakap sa gitna ng maraming tao. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Kala. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Liab, hindi makapagsalita dahil sa sobrang lapit ng kanilang mga mukha. Sa puntong yon, tila nawala ang lahat ng pait ng nakaraan.
Ang tanging nararamdaman nila ay ang init ng katawan ng isa't isa at ang mabilis na tibok ng kanilang mga puso na tila nagkakaisa sa iisang himig. Pagdating sa bahay, nagpasya ang dalawa na magluto ng hapunan ng magkasama. Isang eksenang hindi aakalain ng sino man na mangyayari sa hasyenda dapit hapon. Si Kala, na sanay na pinagsisilbihan, ay ngayon ay abalang naghihiwa ng mga rekado habang si Liab naman ang nagtitimpla ng niluluto nilang sinigang. Puno ng tawanan at asaran ang kusina sa tuwing nagkakamali si Kala sa paghiwa. Ganito kasi iyon, Kala. Tawa ni Liab habang hinahawakan ang mga kamay ni Kala para ituro ang tamang paraan. Tumigil si Kala at tinitigan ang mga kamay nilang magkahawak. Dahan-dahan niyang binitawan ang kutsilyo at hinarap si Liab. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa baywang ng dalaga at hinila ito palapit. Liab, salamat, bulong ni Kala. Para saan? Para sa pagbibigay ng buhay sa bahay na ito. Para sa pagtitiyaga sa akin kahit napakasama ko sa iyo noong una. Hindi na nakasagot si Liab dahil dahan-dahang idinampi ni Kala ang kanyang mga labi sa mga labi ng dalaga. Isang halik na hindi dala ng init ng alak o ng pagkakataon, kundi isang halik na puno ng paghingi ng tawad at pag-amin ng umuusbong na pag-ibig. Ito ang kanilang unang halik na tunay na nanggaling sa puso. Kinabukasan, kailangang lumabas ni Kala para sa isang biglaang meeting sa kabilang bayan. Habang nagmamaneho pabalik, napansin niya ang isang pamilyar na sasakyan na nakaparada sa isang liblib na restaurant sa gilid ng highway. Iyon ang sasakyan ng kanyang ina, si Doña Yaman. Dahil sa kuryosidad, itinigil ni Kala ang kanyang sasakyan at palihim na sumilip sa loob ng restaurant. Nanlamig ang kanyang buong katawan sa kanyang nakita. Sa isang sulok, magkaharap na nag-uusap ang kanyang ina at ang ina ni Liab na si Aling Gunita. Walang galit sa kanilang mga mukha. Sa halip, tila may seryoso silang pinagkakasunduan. Nakita ni Kala ang pag-abot ni Doña Yaman ng isang makapal na envelope kay Aling Gunita. Nakita rin niya ang pagkislap ng sakim sa mga mata ng ina ni Liab habang tinatanggap ang pera. Siguraduhin mo lang na hindi magsasalita ang anak mo tungkol sa nangyari noon. Narinig ni Kala ang boses ng kanyang ina nang bahagyang bumukas ang pinto. Huwag kayong mag-alala, Doña Yaman. Hawak ko sa leeg si Liab. Hanggat nakikinabang ako, mananahimik kami. Sagot ni Aling Gunita na may kasamang tawa. Napaatras si Kala. Ang tiwalang kakabuo pa lang sa kanyang puso ay muling nagkadurog-durog. Ang akala niyang pagbabago ni Liab, ang akala niyang pag-ibig. Lahat ba yon ay bahagi lang ng transaksyong ito? Pinaglalaruan pa rin ba siya ng dalawang babaeng ito? Ang galit na pilit niyang ibinaon ay muling sumabog na parang bulkan. Ang biyahe pabalik sa hasyenda dapit hapon ay parang isang paglalakbay patungo sa impyerno. Hawak ni Kala ang manibela nang ganoon na lamang kahigpit. Sapat na para mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang bawat tawa ni Liab, ang bawat halik na pinagsaluhan nila kagabi, ay parang mga lason na unti-unting pumapatay sa kanyang sistema. Niloko mo ako, Liab, bulong niya sa hangin. Akala ko ikaw ang magliligtas sa akin mula sa dilim. Pero ikaw pala ang mitya ng lahat. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Liab sa sala. Nakasuot ito ng isang maluwag na bestida at may bitbit na tsaa. Ang kanyang mukha ay puno ng liwanag. Ang mga mata ay nagniningning nang makita ang asawa. Kala, bumalik ka na. Mabuti at maaga ka. Nagluto ako ng... Hindi na natapos ni Liab ang kanyang sasabihin dahil padabog na isinara ni Kala ang pinto at mabilis na lumapit sa kanya. Inagaw ni Kala ang baso ng tsaa at marahas na ibinagsak ito sa sahig. Basag. Kala, anong nangyayari? Gulat na tanong ni Liab. Napaatras siya nang makita ang nanlilisik na mga mata ng asawa.
Magkano? Malamig na tanong ni Kala. Ano? Anong magkano? Magkano ang binayad sa inyo ng nanay ko para akitin ako? Magkano ang hiningi ng nanay mo para manahimik tungkol sa tatay ko? Sigaw ni Kala na ikinayanig ng buong mansyon. Nalito si Liab. Hindi ko maintindihan. Anong tungkol kay nanay? Anong tungkol sa tatay mo? Kinuha ni Kala ang litrato mula sa kanyang bulsa, ang litratong iniwan ni Solana, at isinampal ito sa dibdib ni Liab. Huwag ka nang magmalinis. Nakita ko silang dalawa kanina. Nag-aabutan ng pera. Ang nanay mo, masayang masaya, habang binabayaran ng nanay ko para itago ang baho nyo. Tiningnan ni Liab ang litrato. Kala, ngayon ko lang nakita ito. Hindi ko alam na magkakilala sila. Sinungaling, pagputol ni Kala. Iyon ba ang dahilan kaya nagpabuntis ka agad? Para masiguradong hindi na ako makakaalis? Para habang buhay kaming gatasan ng pamilya mo? Ang bawat salita ni Kala ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso ni Liab. Ang lalaking akala niya ay nagsisimula nang magmahal sa kanya ay muling naging isang halimaw. Wala akong alam sa pera, Kala. Wala akong alam sa usapan nila nanay. Pagmamakaawa ni Liab, ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang pisngi. Manalig ka sa akin. Ang pag-ibig ko sa'yo, totoo yon. Tumawa si Kala, isang tawang puno ng pait. Pag-ibig? Ang pag-ibig ay hindi binibili, Liab. At ang pagsasama nating ito, isang malaking pagkakamali na dapat ko nang tinapos noon pa. Lumapit si Kala at kinuha ang braso ni Liab. Pilit itong hinila patungo sa pintuan. Kala, nasasaktan ako. Ang baby. Maawa ka sa baby natin. Sigaw ni Liab habang pilit na kumakawala. Huwag mong gamitin ang bata para lokohin ako. Magsama kayo ng nanay mo sa hirap. Binuksan ni Kala ang pinto. Sa labas, nagsisimula ng bumuhos ang isang malakas na ulan na tila ba nakikiramay sa hagulgol ni Liab. Umalis ka na, utos ni Kala. Ipadadala ko na lang ang mga gamit mo. Huwag ka nang babalik dito. Kala, parang awa mo na. Gabi na, umuulan ng malakas. Pagsusumamo ni Liab habang nakaluhod sa paanan ni Kala. Kahit bukas na lang, kahit para sa anak mo lang. Tinitigan siya ni Kala nang walang kaabog-abog. Wala akong anak sa isang traidor. Padabog niyang isinara ang pinto at iniwan si Liab sa gitna ng dilim at bagsak ng ulan. Napasandal si Kala sa pinto. Unti-unting nadurog ang kanyang puso habang naririnig ang mahina at paos na boses ni Liab na tinatawag ang kanyang pangalan mula sa labas. Sa loob ng mansyon, lumabas si Doña Yaman mula sa anino ng hagdan. Isang tagumpay ng ngiti ang nakapinta sa kanyang mga labi. Ang plano niya ay nagtagumpay. Ang pagdududa ay tuluyan ng pumatay sa pag-ibig. Ang bawat patak ng ulan ay parang karayom na tumutusok sa balat ni Liab habang naglalakad siya sa madilim at maputik na kalsada pababa ng hacienda dapit hapon. Yakap-yakap niya ang kanyang sarili, pilit na pinoprotektahan ang kanyang tiyan mula sa hagupit ng hangin. Pero mas masakit ang lamig na nagmumula sa kanyang puso, ang lamig ng huling tingin ni Kala sa kanya. Wala akong anak sa isang traidor. Ang mga salitang iyon ay mas malakas pa sa kulog na gumuguhit sa langit. Napahinto si Liab at napakapit sa isang puno nang makaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang puson. Anak, lumaban tayo. Bulong niya sa gitna ng hikbi. Huwag kang bibitaw. Kahit tayo lang dalawa, kakayanin natin. Madaling araw na nang makarating si Liab sa kanilang maliit na bahay sa Baryo Sinag. Basang-basa siya at nanginginig sa lagnat. Nang buksan ni Aling Gunita ang pinto, hindi pag-aalala ang unang rumesponde sa mukha nito, kundi pagkagulat at takot. Liab, anong ginagawa mo rito? Bakit ka narito? Tanong ng kanyang ina
habang mabilis na lumingon sa paligid. Tila may kinatatakutan. Pumasok si Liab ng walang imik. Umupo siya sa lumang sofa at tinitigan ang kanyang ina nang may mga matang punong-puno ng katanungan. Nay, totoo ba? Paos na tanong ni Liab. Totoo ba na kumuha kayo ng pera kay Doña Yaman? Totoo ba na ibinenta niyo ako sa kanila? Natahimik si Aling Gunita. Iniwas nito ang paningin at nagsimulang magligpit ng mga gamit sa mesa. Liab, hindi mo naintindihan. Baon tayo sa utang. Kung hindi ko ginawa yon, wala tayong kakainin. At saka, magiging donya ka naman doon, hindi ba? Malaki ang nakuha natin. Tayo? Sigaw ni Liab, dahilan para mapatayo ang kanyang ina. Kayo lang, Nay. Kayo lang ang nakinabang. Dahil sa pera na yan, tinapon ako ni Kala na parang basura. Dahil sa pera na yan, itinatwa niya ang sarili niyang anak. Kasalanan niya ng Donya. Siya ang may plano ng lahat. Depensa ni Aling Gunita. Napatayo si Liab, kahit nanghihina ang kanyang mga tuhod. At pumayag kayo. Mas pinili niyo ang pera kaysa sa dangal ko. Mula ngayon, Nay, wala na kayong anak. Ayaw kong lumaki ang anak ko sa perang galing sa panloloko. Sa kabila ng mga tawag ng kanyang ina, lumabas muli si Liab sa ulan. Bit-bit ang natitirang lakas. Nagtungo siya sa bayan. Gamit ang ilang sentimong natitira sa kanyang bulsa, nangutang siya ng isang maliit at tagpi-tagping silid sa isang paupahan. Lumipas ang mga buwan. Ang dating Mrs. Dumangan ay naging isang simpleng tindera ng kakanin sa tapat ng simbahan ng Baryo Sinag. Araw-araw, gigising si Liab bago pa man sumikat ang araw para magkayod ng niyog at magsaing ng malagkit. Ang kanyang malaking tiyan ay madalas niyang hinahaplos habang nagtatrabaho. Hiraya, tawag niya sa kanyang magiging anak. Malapit na tayong magkita, anak. Pasensya ka na kung dito lang tayo sa maliit na kwarto. Pero pangako ko sa'yo, malinis ang bawat butil ng kanin na kinakain natin. Samanantala, sa hacienda dapit hapon, unti-unting nilalamon ng dilim si Kala. Ang mansyon ay naging parang sementeryo sa katahimikan. Madalas siyang nakikitang nakatulala sa hardin, sa mismong lugar kung saan nadulas si Liab noon. Ang galit niya ay naroon pa rin, pero may kasama na itong isang uri ng pangungulila na hindi niya maamin sa sarili. Isang hapon, habang nagliligpit ng kanyang mga tinda sa ilalim ng nagbabadyang ulan, biglang naramdaman ni Liab ang isang kakaibang daloy ng tubig sa kanyang mga hita. Kasunod nito, ang isang matinding kirot na tila binibiyak ang kanyang balakang. Ah! Napakapit si Liab sa lamesa. Bumagsak ang mga natitirang kakanin sa putikan. Wala nang tao sa paligid. Ang simbahan ay sarado na at ang mga tindera ay nauna nang umuwi dahil sa dilim ng langit. Tulong! Piparang awa niyo na. Tulong! Hikbi ni Liab habang unti-unting napapaluhod sa kalsada. Ang bawat hininga niya ay puno ng paghihirap. Ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Kasing lamig ng gabing pinalayas siya. Sa gitna ng sakit at takot, isang pangalan lang ang lumabas sa kanyang mga labi. Kala, tulungan mo kami. Bumagsak si Liab sa gilid ng kalsada, nawawalan na ng lakas. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na buhos ng ulan at ang sarili niyang mabilis na paghinga. Sa gitna ng kanyang papapikit na paningin, nakakita siya ng dalawang ilaw ng sasakyan na paparating. Sa loob ng mansyon ng mga Dumangan, basag ang katahimikan nang mabitawan ni Yaya Ginhawa ang hawak niyang tray ng tsaa. Anong sinabi mo, Ginhawa? Tanong ni Kala, nakatayo sa gitna ng sala, bakas ang gulat sa kanyang muka. Nakita ko siya, senyorito. Nakita ko si Liab sa bayan ng Baryo Sinag. Umiiyak na sumbong ni Yaya Ginhawa. Nagtitinda siya ng kakanin sa tapat ng simbahan. Payat na payat siya, senyorito. At ang laki na ng kanyang tiyan, nakatira lang siya sa isang barong-barong na halos gumuho na sa ulan. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Kala.
Sa loob ng ilang buwan, pilit niyang pinapaniwala ang sarili na masaya si Liab sa perang nakuha ng kanyang ina. Pero ang imahe ng isang buntis na Liab na nagtitinda sa kalye ay sumampal sa kanyang konsensya. Bakit ngayon mo lang sinabi? Sigaw ni Kala habang mabilis na kinukuha ang susi ng kanyang sasakyan. Ngayon ko lang din po nalaman, senyorito. Parang awa niyo na. Puntahan niyo siya. Masama ang panahon. Baka mapaano ang mag-ina niyo. Kumaripas ng takbo ang sasakyan ni Kala sa gitna ng madilim at madulas na kalsada. Ang kanyang puso ay kumakaba ng ganoon na lamang kabilis. Patawad, Liab. Patawad. Paulit-ulit niyang bulong habang hinahawi ng wiper ang malakas na ulan. Pagdating niya sa Barrio Sinag, nakita niya ang mga ilaw ng kanyang sasakyan na tumama sa isang figura sa gilid ng kalsada. Isang babaeng nakadapa sa putikan, puting-puti ang mukha at pilit na gumagapang. Liab! Mabilis na bumaba si Kala at binuhat ang asawa. Halos mawalan ng hininga si Kala nang maramdamang napakainit ni Liab pero nanginginig ito sa lamig. Ang puting bestida nito ay bahid ng dugo at putik. Kakala! Mahinang sambit ni Liab, ang kanyang mga mata ay halos hindi na maidilat. Ang anak ko! Iligtas mo ang anak ko! Nandito na ako, Liab! Hindi kita pababayaan. Pangako. Sa koridor ng ospital, pabalik-balik si Kala. Ang kanyang mamahaling suit ay punong-puno ng putik at dugo ni Liab, pero wala siyang pakialam. Ilang oras na ang lumipas. Ang bawat minutong tumatagal ay parang isang taon para sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng delivery room. Lumabas ang doktor, hinihingal, at nagtatanggal ng guwantes. Doc, kumusta sila? Ang asawa ko, ang anak ko? Ligtas ang sanggol, Mr. Dumangan. Isang napakagandang batang babae. Nakangiting sabi ng doktor. Pero ang asawa mo, dumanas siya ng matinding hemorrhage. Masyado siyang napagod at kulang sa nutrisyon ng kanyang katawan. Maswerte siya at naisugod mo siya agad. Nakahinga ng maluwag si Kala, pero nanatili ang bigat sa kanyang dibdib. Pinayagan siyang pumasok sa loob ng silid. Makalipas ang ilang oras, nakita niya si Liab, nakahiga sa puting kama, maputla, pero payapa. Sa tabi niya ay isang maliit na crib kung nasaan ang kanilang anak. Nilapitan ni Kala ang bata. Dahan-dahan, inabot niya ang maliit na daliri nito na agad namang humawak sa kanyang kamay. Hiraya, bulong ni Kala. Welcome to the world, baby Hiraya. Nagising si Liab sa mahinang boses ni Kala nang makita niya ang asawa sa tabi ng kanilang anak. Hindi ngiti ang sumalubong sa kanya, kundi isang malamig na titig. Anong ginagawa mo rito, Kala? Mahinang tanong ni Liab. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Liab, salamat sa Diyos at ligtas kayo. Patawarin mo ako. Nalaman ko na ang lahat na hindi ka kasabwat ni nanay. Pagsusumamo ni Kala, akmang hahawakan ang kamay ni Liab. Pero iniwas ni Liab ang kanyang kamay. Huli na, Kala, sabi ni Liab habang tumutulo ang luha sa kanyang mga mata. Nandito ka lang dahil sa batang ito. Dahil napatunayan mong anak mo siya. Pero noong kailangan kita, noong wala akong makain at wala akong masilungan, nasaan ka? Liab, please, hayaan mong bumawi ako. Salamat sa pagdala sa akin dito sa ospital. Babayaran kita kapag nakapagtrabaho na ako muli. Putol ni Liab sa kanya. Pero pagkatapos nito, kukunin ko si Hiraya at aalis na kami. Hindi namin kailangan ng yaman mo. Hindi namin kailangan ng lalaking marunong lang magmahal kapag sigurado na siyang hindi siya niloloko. Liab, asawa kita. Asawa mo lang ako sa papel, Kala. Iyan ang sabi mo, di ba? Tiningnan ni Liab si Kala ng diretso sa mga mata. Pwede mo nang makuha ang annulment na gusto mo. Malaya ka na. Naiwang nakatayo si Kala sa gitna ng kwarto.
Habang si Liab ay tumalikod sa kanya para yakapin ang kanilang anak. Ang tagumpay ng pagkakaroon ng anak ay tila naging isang malaking pagkatalo para sa puso ni Kala. Habang mahimbing na natutulog si Liab dahil sa epekto ng gamot, isang anino ang dahan-dahang pumasok sa loob ng kanyang silid sa ospital. Si Solana. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait habang nakatingin kay Liab at sa sanggol na nasa tabi nito. Para kay Solana, ang batang ito ang naging hadlang sa lahat ng kanyang plano na makuha muli si Kala at ang yaman ng mga dumangan. May kinuha si Solana mula sa kanyang bag, isang maliit na hiringgilya. Hindi ka dapat narito, Liab. At ang batang iyan, hindi siya dapat naging tagapagmana. Bulong ni Solana habang dahan-dahang lumalapit sa ARV line ni Liab. Anong gagawin mo, Solana? Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Yaya Ginhawa, kasunod si Kala. Mabilis na itinago ni Solana ang kanyang kamay sa likuran, pero huli na. Kala, I was just checking on her. Nautal na sabi ni Solana, namumutla ang mukha. Hindi nagsalita si Kala. Sa halip, kinuha niya ang cellphone niya at nagplay ng isang video. Doon kitang-kita ang pag-uusap ni Solana at Doña Yaman sa isang sementeryo noong nakaraang linggo. Sa video, maririnig ang pag-amin ni Solana na siya ang kumuha ng gamot na pampatulog na ginamit ng mga ina noong gabing yun sa hotel. Ikaw ang nagbigay ng gamot kay Mama, di ba? Malamig na tanong ni Kala. At ikaw rin ang nag-udyok sa kanya na ituloy ang plano para masiguradong mapapakasalan ko si Liab. Dahil alam mong kapag nalaman ko ang totoo, kamumuhian ko siya at babalik ako sa'yo. Kala, let me explain. Wala ka nang dapat ipaliwanag. Putol ni Kala. Tinawagan ko na ang mga pulis. Ang pagtatangka mo sa buhay ng asawa ko ngayon ay sapat na para mabulok ka sa kulungan. Eksakto namang pumasok si Doña Yaman sa silid. Mukhang balisa. Kalasag. Anong kaguluhan ito? Hinarap ni Kala ang kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkadismaya. Maalam ko na ang lahat. Alam ko na ikaw ang naglagay ng droga sa inumin ko sa hotel. Alam ko rin ang tungkol sa pananakot mo kay Aling Gunita gamit ang lihim ni Papa. Napahawak si Doña Yaman sa kanyang dibdib. Dahan-dahang napaupo sa bakanting upuan. Ginawa ko lang yon para sa pamilya, sigaw ng Donya. Nalaman ni Gunita na may ibang pamilya ang tatay mo bago siya mamatay. Gagamitin niya yon para sirain ang reputasyon natin. Kailangan ko siyang patahimikin, kaya naisip ko, kung magiging magkapamilya tayo, hindi niya tayo sisiraan. Kaya isinakripisyo niyo ang buhay ko, ang kaligayahan ni Liab. Boses ni Kala ay nanginginig sa galit. Ginawa niyo kaming mga tau-tauhan sa sarili naming buhay para lang sa reputasyon? Dahil sa ingay, nagising si Liab. Narinig niya ang lahat, ang bawat salitang lumabas sa bibig ng Donya. Nalaman niya ang katotohanan, na hindi lang siya biktima ng pagkakataon, kundi biktima ng isang maruming laro ng kapangyarihan. Umalis na kayo, mahinang sabi ni Liab, pero ang boses niya ay may awtoridad na ngayon lang nila narinig. Tumingin si Liab kay Doña Yaman. Doña Yaman, wala na po kayong kontrol sa akin. At ikaw, Solana, hinding-hindi mo makukuha ang gusto mo. Pumasok ang mga pulis at inilabas si Solana na nagwawala at sumisigaw. Sumunod na lumabas ang Donya, nakayuko at hindi makatingin sa kanyang anak. Naiwan sina Kala at Liab. Lumapit si Kala sa tabi ng kama, puno ng pagsisisi ang muka. Liab, narinig mo naman, di ba? Wala kang kasalanan. Inosente ka. Sabi ni Kala, may pag-asa sa kanyang boses. Ngayong alam na natin ang totoo, pwede na nating simulan ang lahat ng tama. Pwede na tayong maging isang tunay na pamilya. Tumingin si Liab kay Kala, pagkatapos ay sa kanilang anak na si Hiraya. Hinaplos niya ang pisngi ng sanggol bago muling tumingin sa asawa. Ang katotohanan ay lumabas na nga, Kala. Sabi ni Liab
nang may lungkot sa mga mata. Pero hindi nito mabubura ang katotohanang tinapon mo ako noong kailangan kita. Ang katotohanang hindi mo ako pinagkatiwalaan. Liab, please, magbabago ako. Gagawin ko ang lahat. Ang sugat sa katawan, naghihilom Kala. Putol ni Liab. Pero ang sugat sa tiwala, hindi iyon basta-basta nawawala sa isang sorry lang. Gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang matutunang mahalin ang sarili ko at ang anak ko nang wala ka. Tumalikod si Liab at ipinikit ang kanyang mga mata. Naiwan si Kala na nakatayo sa tabi ng kama. Hawak ang katotohanang matagal niyang hinanap, pero tila huli na para iligtas ang pag-ibig na kanyang sinira. Walang saysay ang yaman kung ang taong mahal mo ay hindi mo man lang mahawakan ng kamay. Iyan ang tanging nasa isip ni Kala habang nakatitig sa malawak at bakanting mansyon ng mga dumangan. Pinaalis na niya ang kanyang ina na ngayon ay naninirahan sa isa sa kanilang mga rest house sa malayo upang pag-isipan ang mga nagawang kasalanan. Wala na rin si Solana. Pero sa kabila ng katahimikan, mas lalong nararamdaman ni Kala ang ingay ng kanyang pagsisisi. Isang umaga, nag-impake si Kala ng ilang piraso ng simpleng damit. Iniwan niya ang kanyang mga mamahaling suit, ang kanyang gintong relo, at ang kanyang mga luxury car. Sumakay siya sa isang lumang pickup truck at nagtungo sa Barrio Sinag. Doon, sa isang maliit na bahay na malapit sa simbahan, muling nagsimula si Liab. Nadatnan ni Kala si Liab na hirap sa paglalaba habang umiiyak si Baby Hiraya sa loob ng duyan. Agad na bumaba si Kala at nang walang sabi-sabi ay kinuha ang palanggana mula sa mga kamay ni Liab. Kala, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Liab. Ako na rito, Liab. Pumasok ka na sa loob. Patahanin mo si Hiraya. Seryosong sabi ni Kala. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hindi ito tulong ng isang bilyonaryo, Liab. Putol ni Kala habang nagsisimulang magkuskos ng damit. Ito ay tulong mula sa isang lalaking gustong matutong maging asawa at ama. Kaya pakiusap, hayaan mo ako. Nanlaki ang mga mata ni Liab nang makita ang CEO ng Dumangan Group of Companies na nakaluhod sa semento, basang-basa ang t-shirt at seryosong naglalaban ng mga lampin. Hindi makapaniwala ang mga kapitbahay pero hindi sila pinansin ni Kala. Sa sumunod na mga araw, naging bahagi na ng Barrio Sinag si Kala. Natutunan niyang magsibak ng kahoy para sa panggatong ni Liab. Natutunan niyang mag-igib ng tubig mula sa balon. At ang pinakapaborito niya sa lahat, ang matutong magpalit ng diaper ni Baby Hiraya at patulugin ito sa kanyang dibdib sa gabi. Madalas siyang itaboy ni Liab. Madalas siyang sabihan ng masasakit na salita tungkol sa nakaraan. Pero sa bawat pagtaboy ni Liab, mas lalong nananatili si Kala. Bakit hindi ka nalang bumalik sa mansyon mo, Kala? Tanong ni Liab isang gabi habang pinapanood si Kala na nag-aayos ng sirang bubong ng kanilang dampa. Hindi ka sanay sa ganitong buhay. Mapapagod ka rin. Bumaba si Kala mula sa hagdan at lumapit kay Liab. Pinunasan niya ang uling sa kanyang muka at ngumiti ng tapat. Pagod? Liab. Mas nakakapagod ang mabuhay sa mansyon na wala ka. Dito, kahit maliit ang tirahan natin, kahit mahirap ang trabaho, pakiramdam ko ay buo ako. Pakiramdam ko ay ito ang tunay na kayamanan. Nakita ni Kala ang paglambot ng mga mata ni Liab. Ang pader na itinayo nito sa paligid ng kanyang puso ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Isang hapon, habang naglalakad sila sa pampang ng ilog kasama si Baby Hiraya, huminto si Kala. Ang sikat ng araw ay kulay ginto, nagbibigay ng isang mahiwagang liwanag sa paligid. Parang ang unang beses na nagtagpo ang kanilang mga mata sa hasyenda. Pero ngayon, wala nang puot. Liab, tawag ni Kala. Lumingon si Liab. Sa kanyang gulat, nakita niyang nakaluhod si Kala sa buhanginan. Pero walang hawak na singsing na may malaking diamante. Ang hawak ni Kala ay isang singsing na gawa sa hinabing damo
at maliliit na bulaklak mula sa gilid ng ilog. Kala, anong ginagawa mo? Liyab, ang unang kasal natin ay gawa sa kasinungalingan at pilit. Hindi kita tinanong kung gusto mo akong makasama. Hindi kita binigyan ng pagkakataong piliin ako. Sabi ni Kala. Ang boses ay nanginginig sa emosyon. Tumingin si Kala ng diretso sa mga mata ni Liab. Ngayon, wala akong maiaalok na yaman dahil iniwan ko ang lahat ng yon para patunayang ikaw lang ang kailangan ko. Liab, magbanwa sa harap ng ating anak at sa harap ng mundong ito. Binibigyan kita ng karapatang tanggihan ako o tanggapin ako. Will you marry me, Liab? Hindi dahil kailangan, hindi dahil sa papel, kundi dahil mahal kita ng higit pa sa buhay ko. Natigilan si Liab. Ang hangin ay tila huminto sa pag-ihip. Sa layo ng kanilang narating, mula sa hotel room na puno ng kahihiyan hanggang sa kalsadang puno ng ulan. At ngayon, sa pampang ng ilog na puno ng pag-asa, nararamdaman ni Liab na ang sugat sa kanyang puso ay tuluyan ng naghilom. Dahan-dahang inilahad ni Liab ang kanyang kamay. Dahan-dahang inilahad ni Liab ang kanyang kamay. Ang mga daliri niyang dati ay puno ng sugat at gasgas dahil sa pagtatrabaho ay nanginginig habang papalapit sa kamay ni Kala. Nang sa wakas ay maisuot ni Kala ang singsing na gawa sa hinabing damo. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa dibdib ni Liab. Hindi ito hikbi ng sakit, kundi ng isang pusong sa wakas ay nakahanap na ng kapayapaan. Oo, Kala, bulong ni Liab sa gitna ng kanyang mga luha. Tinatawanan ko ang tadhana dahil sa ganitong paraan tayo pinagtagpo. Pero pipiliin kita. Kahit sa hirap o ginhawa, pipiliin kita. Mabilis na tumayo si Kala at niyakap ng mahigpit si Liab. Binuhat niya ang asawa at pinaikot-ikot sa kagalakan habang si Baby Hiraya ay humahagigik sa kanyang duyan na tila ba naiintindihan ang tagumpay ng kanyang mga magulang. Makalipas ang 1 taon, ang hacienda dapit hapon ay hindi na ang malamig at madilim na mansyong kinatatakutan ng lahat. Ngayon, ang bawat sulok nito ay puno ng bulaklak na itinanim mismo ni Liab. Ang mga bintana ay laging bukas, hinahayaang pumasok ang sariwang hangin at ang huni ng mga ibon. Sa malawak na hardin, isang simpleng seremonya ang nagaganap. Walang mga reporter, walang mga estranghero, at walang mga transaksyon sa negosyo. Tanging ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanila ang naroon. Naglalakad si Liab sa pasilyo ng damo. Suot ang isang puting gown na simple lang pero lalong nagpaningning sa kanyang kagandahan. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Kala, karga si Baby Hiraya na ngayon ay nakasuot na ng maliliit na sapatos at isang magandang bestida. Sa gilid, nakaupo sina Doña Yaman at Aling Gunita. Bagamat may distansya pa rin sa pagitan ng mga pamilya, makikita sa kanilang mga mata ang pagsisisi. Natutunan na nila na ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang pera, kundi ang kaligayahan ng kanilang mga anak. Nagkatinginan ang dalawang ina at bahagyang tumango sa isa't isa. Isang tahimik na kasunduan na hinding-hindi na nila muling pakikialaman ang buhay ng dalawa. Nang magkaharap sina Kala at Liab, sa harap ng altar, hinawakan ni Kala ang kamay ni Liab. Hindi na ng pilit, kundi ng may pag-iingat at pagmamahal. Liab, simula ni Kala, ang kanyang boses ay puno ng katapatan. Salamat dahil hindi ka sumuko sa akin noong ako mismo ay sinukuan na ang sarili ko. Ipinangako ko noon na gagawin kong impyerno ang buhay mo, pero ikaw ang nagturo sa akin na ang langit ay narito lang pala sa tabi mo. Pangako, mula sa araw na ito, ang bawat pintig ng puso ko ay para sa inyo ni Hiraya. Ngumiti si Liab. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Kala, natutunan ko na ang pag-ibig ay hindi laging nagsisimula sa tamang paraan. Minsan, kailangan nating dumaan sa bagyo para matutunang pahalagahan ang sikat ng araw. Ikaw ang aking kalasag, at ako ang iyong liwanag. Wala nang lihim,
Wala ng takot. Mahal na mahal kita. I do. Sabay nilang bigkas. Kasunod ang isang halik na selyo ng kanilang bagong simula. Habang papalubog ang araw sa hasyenda dapit hapon, naglalakad ang mag-asawa sa gitna ng bukid. Hawak-hawak ang mga kamay ni Baby Hiraya na ngayon ay sinusubukang maglakad ng mag-isa. Ang kulay kahel na langit ay tila nagbibigay ng basbas sa kanila. Ang dapit hapon ay hindi na simbolo ng pagtatapos ng araw, kundi simbolo ng isang tahimik at payapang gabi na pagsasaluhan nila bilang isang pamilya. Ang pag-ibig na nagsimula sa isang maling gabi ay nagbunga ng isang tamang buhay dahil sa dulo ng lahat, hindi mahalaga kung paano nagsimula ang kwento. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo hanggang sa huling kabanata nito. Ang kwento ni Liab at Kala ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang isang damdamin, kundi isang responsibilidad at desisyon. Minsan, ang tadhana ay naglalagay sa atin sa mga sitwasyong hindi natin ginusto, ngunit nasa ating mga kamay kung paano natin gagawing makabuluhan ang mga pagkakamaling iyon. Ang pagpapatawad at pagtitiwala ang mga pundasyong bubuo sa isang pamilyang hindi kayang gumuho ng kahit anong unos. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwento ni Liab at Kalasag dito sa ating channel. Sana ay naantig ang inyong mga puso at nakapulot kayo ng aral tungkol sa pag-ibig at pamilya. Ano pong bahagi ng kwento ang pinaka-nagustuhan ninyo? I-comment niyo po sa ibaba ang inyong mga saloobin dahil binabasa po namin ang lahat ng yan. At kung mayroon kayong gustong marinig na tema ng kwento sa susunod, huwag po kayong mahihiyang magmungkahi. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.